Diyan sa Pilipinas, kasikatan pa rin ang pinakamalakas na puhunan. Where is the limitation found, Mr. President? Mr. Ginoong Pangulo, 1 minute suspension lang po. Basahin mo yung body ng section, hindi mo naman makuha kung anong meaning ng limited jurisdiction. Doon po ba, pati po ba sa special provision ay binanggit ang fiscal autonomy? Page 11. Apa, madali lang po. Minute suspension po, Ginoong Pangulo. Okay. Wala ba takasin niya? Ang layo po nung binasa ninyo, hindi naman yung paragraph na yan eh. Kahit gaano katalino, kahit malinis o mahusay ang isang kandidato, madalas kulilat pa rin kung hindi ito sikat. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin matalino ang maraming bumuboto, kaya hindi magugulat ang karamihan na maraming mga artista na naging tagumpay sa pagkapolitiko. At huwag nyo lamang kung lalaliman ang inyong mga tanong. Nakarahid din ako. Ang tingin nila sa mga artista masyadong mababa. Kami may magagandang puso para sa ating mga kabayan. Ano ba ang purpose ng isang senador? Hindi ako abogado, hindi ako nakatapos, pero ang purpose dapat ng bawat senador, bawat nagpa-public servant, bawat namumuno sa anumang local government, mabuting puso ang meron ka. May kasibwehan kasi ang ilan kapag nananaos na ang ilang mga artista noon sa sabak ito sa politika ngayon. Isipin mo, habang ikaw ay naghihirap sa paghanap ng trabaho kahit may diploma, kahit pipila ka ng ilang oras para makahanap ng trabaho, tapos may ilang walang karanasan sa pamahalaan, walang tinapos, at walang malinaw na plano, gusto agad sasabak sa Senado. Ang pagiging sikat ba ang batayan mo para sa pagbuto ng kandidato? Tatalakayin natin ito. Kumusta? Dalawa ang dapat nating ipagdasal. Ang papal conclave na bukas magsimula na at susunod ang midterm election na ngayong buwan na ito, mga kapatid. Alam nyo, sa sorbing inilabas, abay, nakatungtong talaga ang mga sikat na artista. Mga sikat sa sorbing ngayon. Kahit kaduda-dudahan, kaluluwa, Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Itong iyong lingkod, Brad Windel Talibong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At welcome sa lahat na mga taga-subaybay natin at inanyayahan natin, huwag kalimutan, lalo na sa mga bago pa lang at sa mga suking taga-subaybay, na pindutin ang like sa ating live bilang suporta sa ating channel at mag-subscribe kung bago pa lang, pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang. Tatalakayan natin, mga kapatid, itong may kaugnayan, no, sa malapit na eleksyon. At alam niyo naman, no, na napakarami ng mga sikat na politiko at kahit na yung nasa social media personalidad, mga kapatid, no, ang tumakbo sa eleksyon. Pero ang tanong, pipiliin ba ninyo yung karapat-dapat o yung sikat lang kahit kaduda-duda kung may kakayahan ba? Hindi na bago sa atin, mga kapatid, tuwing eleksyon na may mga tumatakbo talaga na kilalang mga personalidad mula sa television, kahit nga ngayon sa social media, mga vloggers. At batay sa ulat sa GMA News, noon pang Oktubre 8, umaabot sa 91
na mga celebrities at social media personalities ang nagsumiti ng kanilang Certificate of Candidacy, mga kapatid, yung COC, para sa midterm election ngayong buwan na Mayo, mga kapatid. Bagamat ang bawat Pilipino, anuman ang kanyang posisyon, anuman ang kanyang kakayahan, anuman ang kanyang propesyon, ay may karapatan talagang tatakbo at magsumite ng Certificate of Candidacy. Pero, mainam din na pag-isipan kung ang kasikatan ba, mga kapatid, sapat na ba itong batayan upang sila'y maluklok sa napakahalaga talagang katungkulan. Bago diyan, ating acknowledge muna ang mga kapatid nating pumasok. Si kapatid na Recami Piedad. O kaano-ano kayo kay Sis Jenilisa Piedad? O magandang hapon, Bro Windel. Ilagay nyo ang saan kayo ngayon para ma-shout out natin ang lugar ninyo. Si Willie Castro. Good PM, Bro Windel, watching from Orion, Bataan. Si Lucela De Leon, no vote, PDP, Pro Duterte, Pro China. Si Milagros Maypa, hello Bro Windel, talibong watching from Kalangkang, Makato, Aklan. Si Rex Braga, hello, magandang hapon para sa akin. Tulpo na ako, sure pa ako, hindi kaya Soto. Si Milagros Maypa, good PM. Susan Savilio, sa lahat ating mga sumusubaybay ngayon, sa ating mga kapatid yan sa nagsubaybay sa ating Facebook, si Lucita Alanis, hello. Si Igila Elie, si Eli Anrim Gingging sa Hong Kong. Si Lucita Alanis, Brad Windel, please isama mo ako sa pray. Si Marcelino Bukabal, at sa lahat ng mga kapatid natin na sumusubaybay ngayon, mga kapatid. Now, tatalakayin natin ito sa pagkakataong ito dahil nangunguna sa sorbe. Ito muna sa balita sa Agila, ang sorbe. Sino ba itong mga nangunguna sa sorbe ito? Isang buwan na bago ang May 12 election. Pumasok po sa top 12 sa bagong Pulse Asia Survey. So, pumasok si Congressman Marcolita. Si Congressman Marcolita na isang INC at nagiging viral noon dahil meron siyang panukala na tanggalin ang mga cross sa ospital. Posible na isang taktika din yan ni Congressman Marcolita na magawa ng naturang panukala para una, kung puputok ang naturang panukala at magiging viral, tulad sa ginawa niya, pwede niyang i-withdraw. Pero, ang punto, makilala naman siya, sino ba talaga itong si Congressman Marcolita? No? Knowledge muna natin sila si Rodolfo Liagas, Arlene Ginto, Susan Sevelio, no? Milagrosa Maypa, si Nanding and Eliative TV, si Erlinda
Relos. Okay. Patuloy tayo mga kapatid. No? Nakatungtong si Marcoleta sa survey. Pero ang desisyon nasa darating na halalan. Okay. Tuloy natin. Ang senatorial candidate na si Congressman Rodante Marcoleta. Habang tumaas din ng ilang porsyento ang survey result po ng ilang pong mga kandidato sa pagkasenador. So tumaas sa survey ang ilan pero di nakatungtong nangangamuti si Pastor Apollo Kibuloy. Pero si Pastor Apollo Kibuloy at si Rodante Marcoleta ay kasama sa partido. Yeah? So, ano kaya dahilan bakit sumama din si Marcoleta kung siya may panindigan para sa mga nangangailangan? Di po ba, alam niyo naman kung ano ang mga kaso na kinaharap ni Pastor Apollo Kibuloy. Okay. So, sabi ni Nestor Bernales, maayong hapon Rowindel, inaot unta, di gyud ibuto natong si Marcoleta sa mga Katoliko. Si Ramil Valiente, good day sa lahat. Kay Bro Windel, si Marieta Condiles, good afternoon Bro Windel. Nako, Marcoleta dapat iyan magtatanim lang sa bukid. Pero nakarga siya sa survey. Tuloy natin Ng PDP Laban. Erlo Bringa sa balita. Nakamit ni Representative Rodante Marcoleta ang 28.3% votes ng mga sinurvey. Subalit sa datos ng Pulse Asia, 74% naman ng mga sinurvey ang aware na tatakbo ito bilang senador. Kaya may panahon pa para malaman ng mga botante ang kanyang kandidatura. Kasama ni Marcoleta sa rank 12, sina Las Piñas Representative Camille Villar. Si Villar, pinatawag ito siya, no? Sa kumili kaugnay sa vote buying. Ano na kaya ang resulta? 29% at dating Senator Bam Aquino na mayroong nakatungtong din si Bam Aquino. 28.6%. Nananatili namang nangunguna sa survey si Senator Bongo na mayroong Nanguna si Bongo 61.9%. Pangalawa si Erwin Tulfo na mayroong si Tulfo. Nakatungtong din sa survey. At kung lulusot sila, magiging 3 tulpo ng senador. Okay, tuloy. Bakit? 51.1%, habang ikatlo si Senator Ronald Bato de la Rosa na tungtong din si Senador de la Rosa. merong 48.7%. Pang-apat si dating Senate President Tito Soto na merong nakatungtong si Soto. 44.2% votes mula sa respondents. Panlima si na Senator Pia Cayetano na may 37.5%. Bong Revilla. Tungtong din. Mga artista talaga, no? Bong Revilla, nakatungtong din sa survey. Dating may kaso. 36.9%. Dating Senador Ping Lacson, 36%. Si Lacson, nakatungtong din. Willie Revillame may si Kuya Will, nakatungtong din. 35.7%. Ben Tulpo, 35%. Si Ben Tulpo. Kaya yun sinabi ko na kung talagang lulusot ito sila, magiging 3 na ang tulpo diyan sa Senado. Ang unang tulpo, meron siyang panukala na gawing legal sa ating bansa ang divorce. No? Yan ang una. At sinusuportahan yan. Sinusuportahan yan ni Senador Robin Padilla na gawing legal. So, ang tanong, ito ba mga kapatid niya pag makatungtong na mga tulpo, posibleng magiging 3 tulpo sa Senado, di ba ito susuporta din sa naunang panukala na gawing legal ang divorce dito sa ating bansa? So, tuloy natin. 5.4% at Makati City Mayor Abby Binay na merong 35.3%. Pang-anim So, kadalasan sa mga makita natin na lumabas sa
survey mga kapatid, yung sikat at yung nasa political dynasty. No? Yung nasa political dynasty at yung mga sikat. Dahil ang batayan talaga ng karamihan sa mga bumuboto, basta kilala ka, basta sikat ka, baliwala na kung meron ba itong kakayahan. Kaya nga, si Senador Robin Padilla, nangunguna talaga siya. Dahil sikat siya. Ang tanong, may kakayahan ba siya? Tingnan nyo yung debate kanina. Mamaya, pakita natin ang debate, no? Tuloy. Senator Lito Lapid na merong 33. Si Senator Lito Lapid din. Pasok, no? Pasok si Senador Lito Lapid. So, sandali, si Erson Casas, maayora si Rafi Tulpo sa mga away mag-asawa pero sa ubang issue, tikom bibig. Okay, tuloy natin. Lito Lapid, mga artista talaga. 0.3%. Sumunod si dating Senador Manny Pacquiao. Kakapasok din si dating Senador Manny Pacquiao dahil sikat. Na merong 32% at ang panglabing isa, ang aktor na si Philip Salvador. Na Pasok din si Philip Salvador, no? Yung sinabi niya na kung may tanong kayo, huwag niyong laliman lang ang tanong. Merong 30.9%. Ang survey ay sinagawa noong March 23 hanggang 29 sa 2,400 na respondents na merong margin of error na positive-negative 2% ng national level. Nagkaroon din ng pag-angat sa latest survey ng Tangere ang ilang PDP laban Senator. Yan, sa survey yan mga kapatid, kung saan yung mga sikat at lalo na yung nasa tinatawag na political dynasty ay nakapasok talaga, no, sa survey. Pero ang desisyon ngayong eleksyon, papasok ba talaga sila? So, malinaw mga kapatid na yung batayan sa pagpili ng karamihan ay yung kasikatan. Kilala, idolo, at sikat. Pero ang tanong, yung sikat ba, karapat-dapat ba siya na mailuklok sa napakahalagang tungkulin sa ating bansa? Malinaw pa sa sikat ng araw kasi, yung nakasaad mismo mga kapatid sa Republic Act number 7160, yung tinatawag na Local Government Code sa taong 1991. Ang mga kandidatong tatakbo sa lokal na pamahalaan, una, ang requirements, dapat siya Pilipino. Pangalawa, dapat siya rehistradong botante. Pangatlo, dapat siya residente sa loob ng 1 taon. Pang-apat, may sapat na kakayahan, may sapat na kakayahan. Pang-5, may kwalipikadong edad. Pang-6, walang hatol na may parusang panghabang buhay na pagkabilanggo. Kaya nga, takbo si Pastor Apollo Kibuloy. Pero may kumakalat ngayon na commercial para kay Pastor Apollo Kibuloy. Pansinin ninyo, ito ba na commercial ay para kay Pastor Apollo Kibuloy o para against kay Pastor Apollo Kibuloy? Tingnan nyo. Yan commercial na ito. Ito talaga commercial na against kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil ito, wanted sa FBI sa US, sexual trafficking, money laundering, human trafficking, child abuse. Yan pagkatapos, dito na ako. Kibuloy Apollo. So, kumakalat ito na commercial,
Ngayon, no? Malinaw na ang komersyal na yan ay against talaga kay Pastor Apollo Kibuloy. No? So, Robert Aranza, ang mga artista na clean record na walang mga nagawa noong senador Lumikers ay walang kakayahang gumawa. No? Okay. So, patuloy natin mga kapatid ang ating pagtalakay ngayon. So, kung maalala ninyo na sa interview noong nag-file ng COC, si Kuya Well, tinanong siya, ano ba ang mga panukala na posibleng isusulong mo? Eh, dami na umanong panukala. Di na kailangan yung panukala. Ang kailangan, yung may puso ka. Yon ang kaniyang sagot. Sa dami ng panukala umano, di na yun kailangan. No? Ang kailangan ay may puso ang isang senador. Okay? So, ito, hello, ay kapatid na Ninita. Pakinggan muna natin, ito ang nangyari ito sa pag-file niya at iparinig din natin ang kay Philip Salvador. 2 minutes introduction. Magandang hapon sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at saan masulok ng mundo. Una sa lahat, ako po si Wilfredo Bendia Revillame, yan ang tunay kong pangalan. Pero kilala niyo naman ako sa pangalang Willie Revillame. At ako pa 64 years old. Siguro hindi na ako kailangan mag-explain, hindi na ako kailangan magpakilala sa inyo. So, hindi na siya kailangan pa magpakilala, hindi na kailangan pa mag-explain, pero patok din dahil sakay siya sa survey. For 21 years, meron akong daily show, tanghali, hapon, gabi. So, kumbaga, naging parte na ako ng buhay ng mga Pilipino, lalo-lalo na po yung mga nanay, tatay, lolo, lola, yung household. Yun lang ho. At nandito ako ngayon. In fact, meron akong live show ngayon. Nagpaalam muna ako. Ang alam ko, naka-feed kami ngayon sa TV5. Naka-feed ho kami ngayon sa show. At yung mga nanonood ngayon doon, nagpaalam muna ako. Sigurado nagsisigawan ngayon doon yun. At wala ako, walang kantahan, walang sayawan, walang hepe-peray muna, walang putukan, at walang Wheel of Fortune. Pero, may mas malaking hangarin at may mas malaking plano para sa bawat Pilipino. Okay? At 2 minutes, siguro mas maganda mga tanong na lang para masagot ko na kagad yung mga tanong. Okay. Sige, yun. Press conference ito sa pag-file niya ng COC. So, dapat pakinggang mabuti ng karamihang mga kapatid nating pumipili at pipili ngayong May 12 election, mga kapatid. So, ang batayan ba natin ay kasikatan? How about ang kakayahan? Eto. Sige po. Unang tanong, kanino manggaling? Tagalog na lang para mas maintindihan natin mga Rhea kababayan. Fernandez from TV5. Tagalog na lang. Huwag i-English. Pahiram po ng mikropono. Go, Rhea. Hi sir, good afternoon. Rhea Fernandez, TV5. Hi, Over Rhea. here, sir. Pumili na lang, huwag na lang, sir. Sir, really, you mentioned you have a show sa amin, TV5 Will to Win, no? So the next question is, what happens to your show if you are vying for a Senate seat? Anong mangyayari po dun sa Will to Win? Sa pagkakaalam ko, sa rules ng COMELEC, until February 10, pwede pa ako mag-live show. So I still have 5 months na makakapag-live ng 5 to 6:30 sa TV5, sa Facebook na meron kaming followers sa 17,300,000 at 8 million sa YouTube. So pwede pa ho ako magtrabaho, pero pagdating ng February 11, mag-stop na, and that will start the campaign. So you know, and then, pag nanalo, pagpalarin, at pag pinagalob ng Diyos na ako yung makapaglingkod ng tapat at walang halong pag-iisip ng masama sa aking mga kasama, ako pa'y babalik, like the Senator Tito Soto, na may Itbulaga pa din. Yun lang. Yun lang. Go ahead. Sir, one additional question po. Ano pong
nag-udyok sa inyo para finally tumakbo na po sa pagkasenador? Because going back to your previous statements, hindi nyo po nakikitang tatakbo kayo sa sabak sa politika eh. Yung mga nakikita ko, awayan ang awayan, mga edukado, ang tingin nila sa mga artista masyadong mababa, kami may magagandang puso para sa ating mga kabayan. Ano ba ang purpose ng isang senador? Hindi ako abogado, hindi ako nakatapos, pero ang purpose dapat ng bawat senador, bawat nagpa-public servant, bawat namumuno sa anumang local government, mabuting puso ang meron ka. Ang dapat mong inisip lagi mga kababayan mo. Pero may kumalat ngayon sa social media yung pamimigay niya ng jacket na kitang-kita sa kanyang mukha ang galit, no? Habang namimigay ng jacket. Kaya delikado yung puso niyon. Marami ng batas na ginawa. Marami ng mga presidenteng dumaan, marami ng senador na dumaan. Pero yung buhay natin mga kababayang mahirap, nababago ba? I think, yun ang pinaka-importante. Poverty, yun ang pinakamalaking problema natin. Yung mga batang nangangarap na mag-aral, pag wala ng pera, hindi na natutupad ang pangarap. Yung mga nanay at lola natin na may mga sakit. Alam mo, for 21 years na ako'y nasa daily show, laging ang bulong sa akin ng nanay, lola, lahat. Pambili ng gamot, Willie. Yung asawa ko may sakit. Willie, pang-matrikula ng anak. Puro lahat ng... Yan ang dahilan kung tumakbo siya. Kaya tinanong siya, ano ba ang mga idagdag mong panukala sa Senado? Ang dami na umanong panukala. Di na kailangan yung mga panukalang yan dahil napakarami. Ang dapat lang umano ay may puso ka. Ayan siya. At kung puntahan naman natin si Philip Salvador, kumusta kaya yung anak niya kay Chris Aquino? Okay lang po. Okay po. Magandang tanghali po sa kanilang lahat. Pakinggan natin ha. Ito ang press conference noong nag-file siya ng COC, mga kapatid. Marapatin niyo po. Habang nakatayo ako sa harap ninyo po, isang dedikadong magiging lingkod bayan at nakatuon ako sa pagtugon sa mga pangunahing issue ng humahadlang sa ating mahal na Pilipinas. Ang aking pong plataforma ay nakatuon sa kapayapaan o peace and order. Peace and order. Peace and order. No? Kaya naalala ko yung tinanong na may joke na kandidato tinanong sa press conference, what can you say about peace and order, sir? Ang sagot ng, joke lang yan ha, ang sagot ng kandidato daw, well, talking about peace and order, we can order any kind of fish, like bangos. Ituloy natin. Po, palalakasin ko ang ating ahensya ng pagpapatupad ng batas upang matiyak ang kaligtasan ng publiko tulad ng pagdadagdag ng budget para sa... Diba, naalala ninyo yung tinanong siya sa ambush interview ng media, may sagot si Philip Salvador noon na yung mga bumambatikos umano kay Tatay Digong niya, sabi niya, mamamatay sana kayo. Okay, tuloy natin. Modernization ng ating mga kapulisan at kasundaluhan. Itataguyod ang mga programang nakabatay sa komunidad upang mas mapalakas
ang kooperasyon ng publiko at pribadong sektor para sugpuin ng kriminalidad at susuportahan ang mga epektibong programa sa rehabilitasyon ng droga upang mabawasan po ang krimen. Nais ko pong maibalik yung hindi na matatakot ang mga pamilya na nakakasiguro sila na makakauwi ang kanilang mga anak sa kanilang bahay. Na hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Sa anong paraan? Gusto ko pong siguraduhin na mabawasan kung di man mawala lahat ng mga drug addicts na nagkalat na naman kung saan-saan. Sir, excuse me po. Sir, time is up. 2 minutes na. Oh, so naubusan siya sa kaniyang paglalahad ng mga plano, plataforma, no? Umabot sa 2 minutes. Ito po'y press conference, binigyan sila ng 2 minutes na ilahad yung plano nila kung sakaling makaupo na sila. I-wrap up ko na lang po. Wrap up na lang daw. Yan po ang aking plataforma. Ako po'y naniniwala na marami pa rin pong mga pulis na matitino. At huwag nyo lamang hong lalaliman ng inyong mga tanong. Nakaready na ako. Oh, yun ang wrap up niya. Ang lalim ng wrap up. Basta paniniwala niya na maraming mga pulis na matitino, wrap up niya yon. Na maraming mga pulis ang paniniwala niyang matitino daw. And then, huwag nyo lang laliman ang tanong. Sabi niya, yon ang wrap up niya. Okay, first question. Nico? Yes, sir, Bagsik? Nico. Nico Bagsik. Magandang umaga po, sir. Sir, na-mention niyo po dyan po sa speech niyo na you're in favor of rehabilitation po, ano, when it comes to the drug addicts po. Does this mean na you don't agree po with the war on drugs of former President Rodrigo Duterte na libo-libo po yung napatay? Yun. Basta reporter talaga, makulit talaga yan. Oh, lalo na pag si Brad Tata kasama ninyo sa press conference, grabe sagutan talaga sa mga ganitong press conference. Okay, tuloy na natin. Hindi po. Ako po'y naniniwala doon sa ginawa niya kasi nakabuti dito sa atin. Pero ngayon po, ang sa akin naman, bigyan din natin ng pag-asang ma-rehab yung mga addicts. So, bigyang pag-asa na marehab ang mga addicts. Although, naniniwala siya na yung gera kontra droga tulad sa ginawa ni Tatay Digong ninyo ay pinaniwalaan talaga niya. Bigyan lang umano ng pagkakataon. Kasi po, maski na mga addicts yan, meron pa rin pamilyang nagmamahal sa kanila. Bigyan din natin ng pag-asang makabalik sila sa lipunan. Follow-up na lang po, sir. Paano po natin sila mabibigyan ng pagkakataon na makabalik sa lipunan at kailangan rehabilitate kung napatay na po? Wala naman po ako sinasabing papatayan eh. Ang sinabi ko po, hulihin at parihab. Hulihin sila para mabigyan sila ng pag-asa. Kailangan, sa akin po kasi, ayoko nung hinuli. I think related ang question kaugnay sa paniniwala niya noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kampanya kontra droga. Ko, pinatay ko. Ayoko ng ganun. Gusto ko mabigyan sila ng pag-asa. At tingin ko naman po, So ayaw niya umano yung papatayin. Ayaw niya ng ganon. So nagkukontrahan na yung sinabi niyang pinaniniwalaan niya ang ginawang kampanya kontra droga noon. Di po ba? Ang lawak ng patayan? tama din yun aking sinasabi. Kung mali po, patawarin niyo ako. Yun po. Okay. Sir, magandang umaga po.
Yes, sir. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Binabanggit po ninyo yung mga plataforma kanina. At, Isa lang po plataforma ko, peace and order. Apo. Sir, bilang Yan ha, tandaan niyo. Pero nakatungtong ha. Isa lang ang plataforma niya. Anong plataforma niya? Isa lang. Peace and order lang. Oh. Yan. Isa lang ang plataforma, peace and order. sa artista, meron po ba kayong kakayahan na gumawa po ng isang panukalang batas para ho sa ganun ay ma-draft po at maipasa sa Senado ito po mga binabanggit po ninyong plataforma na ito? Opo. Bakit naman po hindi? Yun nga po ang nakakasakit minsan. Kasi po, ang tingin sa lahat sa amin, kami mga artista lang. Makikipagtulungan naman po siguro ako sa aking mga abogado. Makikipagtulungan naman po ako sa kapulisan. Ideya. Lahat po yan. Hindi ko naman po aakuin lahat siya na gagawin ko na agad na batas. Kailangan po, meron akong oras din na makapag-usap sa kanila para maiayos ko ang dapat maayos. Sir, follow-up question lamang po. So, anong pwedeng hawakan niya? Yung Committee on Peace and Order plataforma niya, iisa lang na plataforma niya. Aside po sa pagiging artista, ano pa ho yung inyong experience na maaari pong maging batayan ng mga botante para po kayo ay iboto? Simple lamang po. Siguro po sa loob ng ilang taon na pag-ikot ko po sa buong Pilipinas, nakikita at nakakausap ko naman po at nalalaman ko kung ano mga hinaing ng mga tao. At yun po ang aking pinakahawakan dahil nga po ako'y bumababa hanggang sa grassroots po ang pinupuntahan ko. Nalalaman ko po kung ano ang kanilang pangangailangan, kung ano po ang kanilang hinaing. Hinihingi nila sa kanilang mga lugar na mabawasan ng mga addicts. Dumarami na naman po, nagkalat na naman kung saan-saan. Kaya kung maaari po, kung ako po'y mabibigyan nila ng pagkakataon, gagawin ko po ang lahat. O kayo, ngayon na nagsubaybay, comment kayo, ibubuto ba ninyo si Philip Salvador na may nag-iisang plataforma? Okay, paki-comment naman mga kapatid. No? Dahil sabi ng karamihan, dapat umano na mabago din yung mga requirements. Mabago ang requirements sa pagtakbo kung sino ang tatakbo sa pagka-politiko dahil sa Republic Act number 7160 mga kapatid sa Local Government Code sa taong 1991 ang kandidatong tatakbo sa pagka local na pamahalaan, ang requirements dapat siya ay Pilipino. Siya ay rehistradong botante, residente sa loob ng 1 taon. Although, nakalagay na may sapat na kakayahan. Pero, madali naman sasabihin may sapat na kakayahan tulad sa kay Senador Robin Padilla. Pagkatapos sa debate, ito ang nangyari. Where is the limitation found, Mr. President? Ginoong Pangulo, 1 minute suspension lang po. Basahin mo yung body ng section, hindi mo naman makuha kung anong meaning ng limited jurisdiction. Doon po ba? Pati po ba sa special provision ay binanggit ang fiscal autonomy? Page 11. Sandali lang po. Minute suspension po, Ginoong Pangulo. Okay. Wala bang tangalan niya? Ang layo po nung binasa ninyo, hindi naman yung paragraph na yan eh. So kung makita niyo katabi niya, maraming mga nagsusuporta niya sa debating yun, mga kapatid. No? So kailangan talaga na merong kakayahan. May kakayahan. Gusto ka lang tatakbo dahil una, ang plataforma tulad sa sinasabi ni Kuya Willie, yung meron kang puso. Meron kang puso. How about nasa Senado ngayon na panukala
na gawing legal ang divorce sa ating bansa. Ano ang nasa puso mo? Papayagan mo bang magiging legal ang divorce? Euthanasia, ang dami pang mga isyu. No? Ganon din si Philip Salvador. So, ang daming mga tumakbo at nangunguna pa, karga pa sa sorbi mga kapatid, yung mga sikat na artista, yung mga celebrity sa social media, mga social media influencer. Di mo ba, tumakbo din si Diwata? Tumakbo din si Rosmar. Oh. Pero tandaan natin mga kapatid, na ang batayan sa eleksyon, ang batayan sa pagiging leader ay hindi ito hanggang sa kasikatan, kundi meron ka bang kakayahan? Kung susuriin nating mabuti mga kapatid, isa sa mga pangunahing argumento sa mga pagpasok ng mga celebrity sa politika ay yung kanilang karisma, yung kanilang popularidad, yung kanilang kasikatan. No? Na mga idolo sila sa mga butante at kaya yun ang hindi mahirap sa kanila sa pangakampanya. Dahil ang kanilang imahe bilang mga idolo sa mga butante, idolo ng masa, malaking tulong upang mas madali silang makilala at makuha nila yung simpatya mismo ng mga butante. Pero ang tanong mga kapatid, bawat isa sa atin pipili tayo. No? Ang malaking tanong, katumbas ba ang popularidad ang epektibong pamumuno sa ating bansa? Kaya kung popularidad lang, nakita nyo naman, si Senador Robin Padilla sa debate, may debating nangangamote. Kaya sa tanong kung katumbas ba ang popularidad sa epektibong pamumuno sa ating bansa, magkakaroon talaga ng mga gusot sa isyong yan, mga kapatid. Hindi naman maitanggi natin na ang pamumuno sa gobyerno ay hindi ito palabas sa entablado. Hindi ito programa sa telebisyon. Hindi ito palabas sa sinehan. Yeah. Ang pamumuno, mga kapatid, nangangailangan ito ng malalim na pag-unawa. Saan? Sa mga isyu, sa mga pulisiya. At hindi lang yan. Kailangan yung masusing pag-analisa sa mga isyung may kaugnayan sa ating lipunan. At epektibong pamahala, mga kapatid, sa mamamayan, kasama na ang katalinuhan, di ba? Meron namang mga artista na kilalang kilala at nagiging tinatawag na epektibo din ang kanilang panunungkulan tulad nila ni Vilma Santos, Isko Moreno. Pero meron ding mga kilalang artista na nakatungtong dahil sa kasikatan pero nangangamuti tulad sa nakita natin. Nakita natin na debate ni Senador Robin Padilla. At hindi lang yan. Napansin nyo ba, nag-viral si Senador Robin Padilla noon at binatikos ng karamihan tungkol sa kanyang komento sa Senado noon. Ano yon? Yung consent
yung pahintulot ng asawa. Yun ay nangyari sa Senate hearing na tinatalakay niya yung pahintulot sa asawa na meron ba umanong legal na magagawa ang isang lalaki para sa kanyang asawa para pagbigyan siya sa kanyang sexual na pangangailangan. Yung pangyayari na yan, nagiging viral yan at umani siya ng pagbatikos. Dahil sabi niya na paniniwala niya, obligasyon daw ng isang babae na pagsilbihan ang kanyang asawa sa pamamagitan ng sexual na pangangailangan. Di po ba? Nakalungkot talagang isipin, isang senador, numero 1, nakaluklok mga kapatid. Pagkatapos sa ganitong pag-iisip, para bang ang mga kababaihan ay propriedad ng kalalakihan. May buto siyang mahigit 25 million sa mga Pilipino. Pero walang alam sa marital consent. At kaya nga, inani siya ng pagbatikos diyan dahil parang property ang isang babae, mga kapatid. So, dami pa na mga isyu na dapat sandali asal si Ninita Cadyog hindi po nababatay sa popularity ang pagbuto. Dapat pero ang problema eto, lumabas sa isinagawang survey yung mga sikat, yung nasa tinatawag na political dynasty, nakatungtong sa survey. Pero ang desisyon, mga kapatid, nasa kamay mismo ng mga botante ngayong darating na eleksyon. Gamitin natin ang ating kapangyarihan sa pagboto na makapili tayo ng karapat-dapat na uupo. Hindi lang yung sikat na tao na nais pumasok sa politika. Yung responsibilidad ng bawat mamamayan, mga kapatid, na suriin hindi lamang ang mga plataforma ng isang kandidato, kundi ang kanilang kakayahang maglingkod. Hindi lamang yung kasikatan ang dapat batayan at magiging sukatan sa pagpili ng isang leader. Kaya bilang mga botante, dapat din nating itanong, mga kapatid, sa ating sarili. Handa ba itong mga taong ito, itong mga kandidatong ito, handa ba sila sa hamon ng pamamahala? Ang kanilang hangarin ba ay tunay sa pagsilbi ng mga tao? Ito ba'y bahagi lamang sa kanilang personal na agenda? Kaya malapit na magdesisyon ang Haring Bayan. Sana sa ating politikang gasgas ang pagtagbo nitong mga sikat na personalidad, mga kapatid, tulad ng mga artista at mga social media influencers. Nasa bawat isa sa atin. Nasa bawat isa sa atin ang matalinong pagbuto tungo sa bagong liderato. Diyan sa Pilipinas, kasikatan pa rin ang pinakamalakas na puhunan. Where is the limitation found, Mr. President? Ginoong Pangulo, 1 minute suspension lang po. Basahin mo yung body ng section,
hindi mo naman makuha kung anong meaning ng limited jurisdiction. Doon po ba, pati po ba sa special provision ay binanggit ang fiscal autonomy? Page 11. Sandali lang po. Minute suspension po, Ginoong Pangulo. Okay. Wala bang Tagalog niya? Ang layo po nung binasa ninyo, hindi naman yung paragraph na yan eh. Kahit gaano katalino, kahit malinis o mahusay ang isang kandidato, madalas kulilat pa rin kung hindi ito sikat. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin matalino ang maraming bumuboto, kaya hindi magugulat ang karamihan na maraming mga artista na naging tagumpay sa pagkapolitiko. At huwag nyo lamang kung lalaliman ang inyong mga tanong, nakarahid din ako. Ang tingin nila sa mga artista masyadong mababa. Kami may magagandang kapus-puso para sa ating mga kabayan. Ano ba ang purpose ng isang senador? Hindi ako abogado, hindi ako nakatapos, pero ang purpose dapat ng bawat senador, bawat nagpa-public servant, bawat namumuno sa anumang local government, mabuting puso ang meron ka. May kasadwehan kasi ang ilan kapag nalalaos na ang ilang mga artista noon sa sabak ito sa politika ngayon. Isipin mo, habang ikaw ay naghihirap sa paghanap ng trabaho kahit may diploma, kahit pipila ka ng ilang oras para makahanap ng trabaho, tapos may ilang walang karanasan sa pamahalaan, walang tinapos, at walang malinaw na plano, gusto agad sasabak sa Senado. Hanggang ang batayan ng karamihan ay popularidad, kasikatan, at kilala ng karamihan ang batayan sa pagboto natin, sa isip ninyo, makamit kaya natin ang tamang pagbabago? Si Winston Maglangit, Broas Langko, yung buhay party list, totoo ba yon? Yes. Narinig ko dati dito na ini-introduce. Yun, ikampanya ko talaga yung buhay party list, no? Yun ang nanindigan, lalo na sa mga tinatawag na yung divorce, abortion, no? Sila dito sa side sa Mindanao, sila Abisaya, si Dr. Rene Joseph Bulyeser. Kaya, ikakampanya ko talaga yan. Okay. Si Crusader, bro, Windel, tanong ko, bakit marami pa rin ang vote buying sa eleksyon natin? Bakit marami pa rin ang vote buying? Dahil maraming mga tumakbo na pira ang kanilang ginagamit at naniniwala na sila ay mananalo at maluklok sa pwesto gamit ang kanilang salapi dahil naniniwala sila na dami pa rin ang mauto at tatanggap nito at pipili sa kanila dahil kahit hindi sa kasikatan, kahit hindi sa kakayahan, kundi dahil sa salaping ibinigay. Pero ang nakatanggap noon, kahit pa ang nasa isipan niyo, tanggapin ang pera, iboto ang kursonada, nagiging bahagi pa rin yan sa korupsyon. Okay? So, Bro Windel, yung 87 bunyog, pagkakaisa party list, o sa party list yan nila ni attorney, no? Okay. Okay ba? Yun sa inyo. Okay. Ila kay attorney Insurrecto yon. Pero personal ko ikakampanya talaga yung buhay party list, mga kapatid. Dahil yon ay kailangan para manindigan, lalo na sa mga tinatawag na mga House bill at yung Senate bill sa magiging legal ang divorce, legal ang euthanasia, same-sex marriage, at least may buhay party list na
maninindigan kung sila'y makapasok man. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, ito inyong lingkod, Brother Wendell Talibong. Bye-bye. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the